Oh, saan na naman ang lakad mo? Akala ko ba wala kang trabaho ngayon? Tanong ng mama ni Sofia na makita itong bihis sa bihis habang naglalagay ng lip tint sa labi. Wala nga po. Oh, saan na yung punta? Magkikita po kami ni Marius, ma. Napabuntong hininga ang ina ng dalaga. Anak, hindi sa ayaw ko sa nobyo mo. Pero sabi ko sa'yo, masasaktan ka lang sa relasyon nyo na yan. Ma, ilang beses ko na rin po bang sinasabi na hindi po ako sasaktan ni Marius. Oo, hindi ka niya sasaktan. Pero ang pamilya niya. Natigilan ang dalaga, kaya nagpatuloy ang ginang. Alam mo naman na ayaw sa'yo ng pamilya niya. Dahil hindi tayo mayaman tulad nila. Ayaw ko lang na dumating ang araw na maliitin at kutsain ka ng ibang tao, anak. Doble ang sakit na mararamdaman ko kapag sinaktan ka ng iba. Pilit na ngumiti ang dalaga at hinawakan ng kamay ng kanyang ina. Ma, pangako po, hindi ko hahayaan na tapak-tapakan ako ng ibang tao dahil lang sa katayuan natin sa buhay. Kaya nga po ako nagsisipag sa trabaho At hindi umaasa kay Marius kasi ayoko po na dumating ang panahon na pati yon ay maisumbat sa akin ng pamilya niya. Pero anak, wag yun na po ako masyadong alalahanin, ma. Nangako rin naman po si Marius na hindi niya hahayaan na saktan o awayin ako ng pamilya niya. Magtiwala po tayo sa kanya. Napatitig ang ginang sa kanyang anak ng ilang segundo bago nagbuntong hininga at dahan-dahan tumango. Dahil doon ay napangiti naman ang dalaga at niyakap ang ina. Aalis na po ako, ma. Huwag niyo na po akong hintayin sa pagkain at baka po sa labas ako kumain hanggang gabihan. O siya, sige. Mag-iingat ka. Huwag masyado magpapagabi. Apo. Aware si Sofia na hindi siya gusto ng pamilya ng kanyang boyfriend na si Marius dahil sa kaibahan nila sa maraming aspeto. Noong una ay natakot ang dalaga na sumugal sa relasyong pinasok niya. Pero dahil sa assurance sa binibigay araw-araw na binata na hindi niya hayaan na masaktan si Sofia, pinasok niya ang relasyong meron sila ni Marius ngayon. Paglabas ang dalaga, ay nandoon na ang binata. Nakasandal sa kanyang kotse, inaabangan ang kanyang paglabas. Agad naman silang ngumiti na magtama na ang kanilang mga mata. Good morning. Kanina ka pa ba? Good morning din. Hindi naman. Sakto lang. Ay sus! Bakit kasi hindi ka sa loob naghintay? Okay lang. Hindi naman ako naghintay na matagal. Let's go? Okay. Nakangiting sagot naman ni Sofia bago maingat na pumasok sa loob ng kotse habang inaalalayan ni Marius. Dinala ni Marius ang kanyang nobya sa isang seaside restaurant dahil alam nitong mahilig ito sa dagat at sa seafoods. Kahit hindi naman siya makakakain nito dahil allergic siya doon. Babe, malapit na nga pala ang birthday mo. Saan tayo? Nakangiting tanong ni Sofia sa binata. Natigilan naman si Marius sa kanyang pagkain. Babe, ano kasi? Uuwi kasi si Daddy para sa birthday ko. Nag-set sila ng party. Para na rin daw sa mga investor na dadalo. Natigilan ang dalaga. What do you mean? Akala ko ba mag-celebrate tayo ng birthday mo na tayong dalawa lamang? I'm sorry. Napayuko ang dalaga at napabuntong hininga bago tumango. Disappointed pero walang choice. Okay. Okay lang. May next year pa naman. Ngumiti itong pilit. Babe, pupunta ka naman sa birthday party ko, di ba? Marius, alam mo ang sitwasyon ko sa pamilya mo. I know. Pero nandoon ako. Kasama mo. Kahit na maraming mayaman na tao ang dadalo roon, manliliit lamang ako lalo habang minamaliit ang pamilya mo.
I won't let that happen. How can you be so sure? Kilala mo ang pamilya mo. Nagbuntong hininga si Marius. Do you trust me? Don't you? I do. Of course, pero babe. Go with me. And trust me. Hindi kita pababayaan. Hindi nakasagot ang dalaga, kaya inassume naman na binata na pumayag na ito. Dahil doon ay ilang araw na namroblema ang dalaga at madalas sa tulala sa trabaho na napansin naman ng kaibigan nitong si Lily. Hoy, anong problema? Tanong ni Lily sa kaibigan nang maabutan niya ito sa pantry. Nagtitimpla ng kape. Ha? Problema? Wala. Anong wala? Daig mo pa ang zombie. Wala ka sa sarili habang nagtatrabaho. Mas matagal ka pang ang tulala kaysa ang tumipa sa keyboard ang PC mo. Dahil ba yan kay Marius? Nag-away ba kayo? Nagbuntong hininga si Sofia at napaupo, kaya naman naupo rin si Lily. Malapit na kasi ang birthday ni Marius eh. Oh, bakit para ka namang nagluluksa dyan? Hindi ba dapat excited ka dahil malapit na ang birthday ng jowa mo? Paano naman ako magiging excited? Gusto ni Marius na sumama ako sa kanya sa party niya sa kanila. Natauhan naman ng kaibigan. Ay, oo nga pala. Hindi ka nga pala bati ng pamilya niya kasi hindi ka mayaman kagaya nila. Nagbuntong hininga muli si Sofia at napasubsob sa mesa. Ano plano mo ngayon? Ayaw ba ni Marius na hindi ka na lamang umaten sa party niya? Alam naman niya ang sitwasyon mo sa pamilya niya, di ba? Oo nga, pero gusto niya magtiwala ako sa kanya dahil hindi naman daw niya ako pababayaan. Alam ko naman yun eh, kaya lang hindi ko naman siya kasama buong oras ng party. Paano kung hilahin siya ng daddy niya para ipakilala sa iba? Oo nga, tsaka sigurado akong hindi mapapakali si mama sa pag-aalala. Hindi ko rin naman pwedeng itago sa kanya na pupunta ako kina Marius. Baka mamaya, mag-report pa yun sa pulis kapag hindi agad ako nakauwi. Napabuntong hininga na lamang din si Lily. Parang pati siya ay namroblema para sa kaibigan. Alam mo, problema nga yan. Bakit ka kasi nagka-jowa ng mayaman na matapobre naman ng pamilya? Shh, ang sakit mo sa ulo, girl. Hindi na lamang nakasagot si Sofia. Gustuhin man niyang hindi dumalo, ngunit alam niyang magiging dahilan yun ng away o tampo sa relasyon nila ni Marius. Mabilis sa lumipas ang araw. 2 araw bago ang nasabing party para kay Marius ay tsaka pa lamang nagsabi si Sofia sa kanyang ina. Ma, tawag ng dalaga sa ina na nagluluto sa kusina. Oh, Sofia, bakit? May problema ba? Gutom ka na ba? Sandali lang. Patapos na tong niluluto ko. Ma, kasi... Ano ba yun? At parang kinakabahan ka. May masakit ba sa'yo? Agad na sinuri ng ginang ang kabuuan ng kanyang anak. Wala po, ma. Okay na okay po ako. Wala po akong sakit o wala pong masakit sa akin. Nagbuntong hiningang ina. Mabuti naman kung ganon. Ano ba ang gusto mo sabihin? Kinakabahan ako sa'yo, Diyos ko ka. Ma, a-attend po ako ng birthday party sa Saturday. Talaga? Saan? May isusuot ka na ba? Napalunok si Sofia. Sa birthday po ni Marius. Sa kanila po, ma. Natigilan ang ginang at napatitig sa kanyang anak. Sofia, anak, ma, wag po kayo mag-alala. Hindi po ako pababayaan ni Marius. Gusto mo ba talaga maranasan muna ang naranasan ko sa pamilya ng iyong ama? Bago ka matauhan? Si Sofia naman ngayon ang natigilan dahil ito ang unang beses na nabanggit ng kanyang ina ang kanyang ama at ang tungkol sa pamilya nito.
Hindi siya nagtanong ng kahit ano noon tungkol sa kanyang ama. Ang tanging alam lamang nito ay iniwan sila nito para sumama sa kanyang pamilya papunta sa ibang bansa noong sanggol pa lamang siya. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi kita pinaghihigpitan o inilalayo lamang basta kay Marius at sa pamilya niya dahil lang sa gusto ko, Sofia. Natatakot lang ako na baka hindi mo kayanin kapag sa'yo na nangyari ang nangyari sa akin noon. Naguluhan ang dalaga, lalo na makita nitong nanunubig na ang mga mata ng kanyang ina. Ma, ano pong ibig niyo sabihin? Iniwan tayo ng iyong ama dahil ayaw sa akin ng pamilya niya. Bakit? Kasi mayaman sila at mahirap lang ako na nagbula pa sa ampunan. Nangako siya na hindi niya ako pababayaan at hindi niya hayaan na masaktan ako ng pamilya niya. Hindi niya hayaan na masira kami ng pamilya niya, kaya nagtiwala ako. Pero sa huli, pinili pa rin niya ang magandang buhay at ang gusto ng kanyang pamilya. Ang iwan ako habang ipinagbubuntis kita. Tuluyan tumulo ang luha ng kanyang ina, kaya kahit siya ay naiyak na rin at hindi makapagsalita, kaya nagtuloy ang ginang sa pagkukwento. Ilang beses pa ako nagtiis sa pangungutya nila araw-araw para lamang maipaglaban ng ama mo dahil gusto niyang kumapit pa ako at magtiwala sa kanya. Masisisi mo ba ako kung ganito na lang ang takot ko para sa'yo ngayon, anak? Ma, umiiyak na tawag ni Sofia sa ina at niyakap ito na mahigpit. Sobrang sakit, anak. Sobrang sakit. At sobrang hirap kaya ayoko sanang maranasan mo yun. Sorry, Ma. Sorry po. Pero nandito na ako. Pinasok ko na to. 2 taon na kami ni Marius. Hindi ko na po alam ang palabas. Hindi ko po kaya kung bibitiwan ko na lang siya habang patuloy siyang lumalaban para sa aming dalawa. Alam ko po na nag-aalala kayo para sa akin dahil sa ginawa ni Papa. Pero hindi po si Marius si Papa, Ma. Magkaiba sila. Walang nagawa ang ginang at tumango na lamang. Tama ka. Magkaiba sila. Basta, kapag pagod ka na o nasasaktan ka na, nandito lang si Mama. Balik ka lang sa akin kahit anong oras, kahit saan. Salamat po, Ma. Nang dumating ang araw ng party ni Marius, umaga pa lamang ay nagpakabisi na si Sofia para sa kanyang susuotin at pagpunta sa parlor. Pinagkagastusan niya ang kanyang suot mula sa buhok hanggang sa kanyang paa para lamang sa party ng nobyo nito upang hindi mapahiya sa pamilya nito at sa mga taong dadalo. Gustuhin man ng binata na sunduin na lamang ang dalaga ay hindi pumayag si Sofia. Pinili nito na magbiyahe na lamang at doon na lamang sila magkita sa labas ng bahay ni Marius. Babe, hindi ba sabi ko, ite-text kita kapag nasa labas na ako? Kanina ka pa ba naghihintay sa akin dito sa labas? Tanong ni Sofia kay Marius pagkababa nito sa taxi. Don't worry. Kakalabas ko lang din. By the way, you're stunning, babe. Nakangiting saad ni Marius bago hinawakan sa bewang ang dalaga. Thank you. Marami na bang tao sa loob? Kinakabahan ako eh. Kakaunti pa naman. Relax, okay? I'm here. Hindi ako aalis sa tabi mo. Ngumiti ang dalaga bago tumango kahit na alam niya sa kanyang sarili na maaaring mawala sa kanyang tabi si Marius anumang oras dahil siguradong ipapakilala ito ng kanyang mga magulang sa mga bisitang naroon. Pasok na tayo? Tanong ni Marius. Sige. Mas lalo lamang kinabahan ang dalaga nang makita nito kung gaano kaganda ang ayos ng buong bakuran ni Marius. Ganoon na rin ang mga mayayamang bisita na nakasuot na mga mukhang mamahaling damit.
Napahigpit ang kapit ni Sofia sa hawak niyang purse habang naglalakad kasabay si Marius. Halos lahat ng bisita ay pinapanood sila. Excuse me, pakidalhan kami na pagkain sa table na yun. Samahan mo na rin ng drinks. Utos si Marius sa isang server ng lalaki. Yes, sir. Inalalayan siya na binata na maupo bago siya tinabihan nito. Napansin ng dalaga na medyo malayo ito sa table kung nasaan ang pamilya ni Marius. Sadyosong nakatingin sa kanilang pwesto ang mami ni Marius kaya napayuko ang dalaga. Kain na tayo? Tanong na binata nang mailapag na sa kanilang mesa ang pagkain. Sige, happy birthday nga pala, babe. Mamaya ko na lang ibibigay ang regalo ko. Regalo? Hindi ba sabi ko huwag ka nang bumili? Regalo na sa akin yung napilit kitang pumunta ngayon dito. Okay lang yun. Gusto ko kasi may regalo sa'yo every year sa mga mahalagang araw nating dalawa. Kagaya ng ginagawa mo tuwing birthday ko at mansa rin natin. Ikaw talaga. Sige, kumain na muna tayo at baka malipasan ka ng gutom. Ngumiti si Sofia. Sige. Hindi pa man sila tapos kumain ay lumapit na ang daddy ni Marius sa kanila. Marius, come with me. Huh? Where? I'm not done with my food, Dad. You can eat anytime later. Some of our investors wants to meet you. Pero Dad, walang kasabay si Sofia. Tumingin ang Ginoo sa dalaga. Do you mind, Iha? Can I borrow my son for a while? Ang tingin na iyon ng Ginoo sa dalaga ay tila nagsasabing pumayag ito. Sige po. Babe? Okay lang, babe. Wala naman akong kasama rito kaya magiging okay lang ako. Hintayin na lamang kita rito. Hindi naman siguro yung magtatagal. Pero, sige na. Naghihintay ang daddy mo. Nakakahiya. sumama ka na lang kaya? Ha? Ayoko. Ikaw na lang. Sige na. Okay lang talaga sa akin. Labag man sa loob na binata ay sumama ito sa kanyang ama habang panay ang lingon sa dalaga. Napabuntong hininga si Sofia nang makaalis ang mag-ama. Alam ko naman na mangyayari ito. Ang bigla na lamang akong maiiwan dahil kailangan niyang humarap sa ibang bisita. Saad pa nito sa sarili. Nagulat pa ito sa taong bigla na lamang naupo sa kanyang tapat. Napalunok ito at napahawak na mahigpit sa kanyang gamit na nasa kanyang kandungan sa ilalim ng mesa. Sofia, right? Maotoridad na tanong ng ginang ang mami ni Marius. Yes po. So, you're still dating my son? We talked and I cleared everything, right? Napayuko si Sofia at hindi makasagot. Minsan na nga siyang kinausap ng ginang noong bago pa lamang sila ni Marius upang ipatigil ang kanilang relasyon pero hindi pumayag si Marius. What do you really want? How much? Just tell me. Doon na napatunghay ang dalaga. Excuse po, Mrs. Easton. Mawalang galang na po pero parang nakakabastos naman po ata na alukin niyo ako ng pera niyo na para akong bayarang babae sa bar. Oh, hindi ba? Girlfriend po ako ni Marius, ng anak niyo. Mahirap lang po ako, pero marangal po ang trabaho ko. Hindi po ako bayarang babae. Then, know where you belong. Natigilan si Sofia at nasaktan dahil sa narinig. Kaya naman nagpatuloy ang ginang. My son deserves better. Marius is my family's pride. At hindi ko hahayaan na madungisan lamang ang pangalan niya na kung sino lamang. I'm warning you, kung ano ka sa buhay ng anak ko ngayon, hanggang dyan ka na lang. He'll get married anyway, with a woman he truly deserves and fit for my family. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Sofia dahil sa narinig. Unti-unti ay